Halos maverak na ang manibela sa higpit ng pagkakahawak ni Apollo, nilingon ko ang mukha nito at napasinghap ako nang makitang hindi may pinta ang hitsura niya. Magkasalubong ang mga kilay at nanlilisik ang mga mata na hanggang ngayon ay nakatitig sa kalsada. Niyakap ko na lang ang aking anak na nakakandong sa akin, hindi ko rin naman siya masisi kung bakit ganyan ang reaksyon niya ngayon, matapos kong sabihin ang lahat ng mga nangyari related kay Enrique. Kung bakit muntik na kaming magpakasal, kung bakit pinilit kong layuan at iwan siya, lahat ng mga pwede kong sabihin ay sinabi ko, ultimo ang balak nitong pabagsakin ang kumpanya. Nung una ay sobrang nagalit siya at parang gusto pang sugurin si Enrique kagabi, pero pinigilan ko ito, alam kong hindi siya nakatulog, magdamag siyang nakaharap sa kanyang laptop at may kung anong ginawa, parang napansin kong tungkol ito sa kumpanya, narinig ko rin na may kausap siya sa telepono at nagpaimbestiga. Kaya ngayong umaga, nagulat na lang ako nang ablutin niya kami ng anak ko at isakay sa kotse, at eto na, hindi ko alam kung saan ba kami pupunta, nilibat ko ang tingin sa labas ng kotse, maraming nagsisitaasang buildings at establishmento. Mukhang papunta kami sa Cervantes Company nilingon ko si Apollo, gusto kong magtanong sa kanya kung tama ba ang hinala ko pero kusang umuurong ang dila ko, naging tahimik na lang ako habang kalong ang aking anak. Huminto ang kotse namin sa parking lot ng kumpanya, tama rin ang hinala kung pupunta kami sa kumpanya ng pamilya niya. Binuksan niya ang pintuan at umikot papunta sa amin, pinagbuksan niya ako pero bago ako lumabas ay kinuha niya muna si Audrey. Nang nakalabas na ako ay nasilayan kong muli ang mga ngiti sa lobby ni Apollo habang hinaharot ang kanyang anak, nakahinga ako ng maluwag dahil kahit papaano ay nabawasan ang takot ko. "Hey, baby," sabi nito sa kanyang anak habang nilalaro ang kamay nito. Napahagikik ang bata, natutuwa ako dahil napakaganda nilang pagmasdan. Ang mag-ama ko, ito ang pinangarap ko sa tanang buhay ko. Napansin kong tiningnan ako ni Apollo, ngumiti ito sa akin at ganoon din naman ako sa kanya. Lumapit ako dito at doon ay nakita kong muli ang napakagwapo nitong mukha, nakatulala lang ako sa kanya, hanggang sa nagising na lang ako na nasa kanya na ang mga labi ko. "Felipa, sorry, bakit, para saan?" Niyakap niya ang kanyang anak. Napansin kong wala siyang balak basagin ang katahimikan kaya lumapit ako dito at hinawakan ang pisngi nito. "No, sorry, nagawa pa rin kitang saktan, iniwan kita," mangiyak-ngiyak kong sabi. Iniangat niya ang kanyang kamay at pinahid sa aking pisngi. "Can you hear yourself, Felipa?" May halong lungkot nitong sabi, "You almost sacrifice yourself just for my own sake." Ang lakas ng loob niyang pagbantaan ang buhay ko, dinamay ka pa. Kinuha ko ang aking anak, at siya naman ay tumalikod sa akin at ramdam ko ang inis nito. Mahihina rin ang mga mura nito na parang hindi mauubusan, naglakad ito papunta sa pader, at napatili ako nang suntukin niya iyon ng pagkalakas-lakas. Nagmadali akong pumunta sa kanya at hinagod ang likod nito. "Apollo, huminahon ka, papatayin ko siya," nang gagalaitin nitong sabi. Noon, muntik nang sirain ng magaling niyang ina ang pamilya ko. Tapos ang pinaghirapang kumpanya namin, pati ikaw balak pang kunin, idinikit nito ang noo sa pader at tuloy pa rin ang mga suntok nito dito. Naiintindihan ko siya, kahit ako ay ganyan ang reaksyon nang sabihin ni Enrique na papatayin niya si Apollo at pababagsakin niya ang kumpanya kapag hindi ko siya pinakasalan, pero ngayon, lalo akong natakot dahil may posibilidad ng maituloy ang mga balak ni Enrique. Ano na lang ang gagawin ko, kung tutuhanin niya ang maitim na balak? Dahil sa takot ay hindi ko mapigil ang mapaluha, nakuha ko ang atensyon ni Apollo at nag-aalala ako nitong tiningnan. "What's wrong? Oh God, natatakot ka ba sa akin?" "Sorry, hindi ko sinasadya." "Oo, natatakot ako, Apollo, paano kung ituloy ni Enrique ang balak niya? Sabi niya papatayin ka niya." "You don't have to be afraid of, I won't let him, hindi ko hahayaang maghiwalay tayo ulit." Nung mga panahon na lumayo kayo sa akin, parang wala nang ibang kulay ang mundo ko, masahol pa ako sa patay, sobrang sakit, kaya hindi ko hahayaang maramdaman kong muli iyon dahil hindi ko na iyon makakayanan pa. Ang sarap sa tenga ng mga narinig ko, at dahil doon ay lalo ko siyang minahal, walang sino man ang makakapagpabago ng nararamdaman ko, siya at siya lang ang lalaking mamahalin ko. Kaya, baby, mangako ka, don't try to run away from me again, dahil hindi na kita pakakawalan pa, Felipa.
So, let's go, kailangan ko nang isubmit ang mga report na ito para magising na si Daddy sa katotohanang nag-aalaga siya ng isang sawa sa kumpanya, and at the same time, ipapakilala ko na rin sa kanila ang napakaganda kong misis. Namula ako sa sinabi niya, ipapakilala niya na ako sa daddy niya, magkikita kaming muli ng ina niya. Wow, kinabahan ako. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Paano kung ayaw nila sa akin? Hoy, don't think too much. You're special, you're beautiful inside and out. There's no reason for them to unlike you. Just be strong, I'm here to hold your hand. Okay, sabi mo ako na ang humila rito at pailing-iling naman siyang nagpahila, pero huminto siya. Bakit? I'm so in love with my wife, I love you too. Pwede mo bang ulitin ang mga salitang yun? Napataas ang kilay ko, ano ba yung? Aba, nawili ka ata? Sige na please, I want to hear it again. Sige na nga, I love you too. Oh, God. Heaven, nasa tapat na kami ng opisina ng kanyang ama. Pero lalong lumakas ang kalabog ng puso ko. Nanlalamig rin ang katawan ko at hindi ko alam kung bakit natatakot ako. Napapikit ako ng mariin, sabay pa kawala ng buntong hininga. Apollo, yes, Felipa, bakit mag-CCR sana ako? Saan ba dito? Ganoon ba? Sige, sasamahan muna kita. No, wag na, kaya ko naman, sabihin mo na lang sa akin kung saan yung comfort room. Tinitigan niya ako na para bang ayaw akong payagan na umalis mag-isa. Sinabi ko na lang na kaya ko ang sarili ko at kinakailangan ko talagang magbanyo kaya wala na siyang nagawa kundi ang ituro kung nasaan yung CR. Kinuha niya na rin muna ang anak namin para daw makagalaw ako ng maayos. Isa pa gusto niya ring ipakita sa mga magulang niya ang apo ng mga ito. Tinungo ko ang banyo. Ayon sa sinabing direksyon ni Apollo, hindi rin naman gaanong malayo kaya mabilis akong nakarating. Nang makapasok ako sa banyo ay pumasok ako sa isa mga cubicle at doon naglabas ng tawag nagkalikasan, naiihi na kasi ako sa sobrang kaba. Pagkatapos ay naghugas ako ng kamay sa sink at tumingin sa salamin, kinumbinsi ko ang sarili ko na kaya ko. Kaya kong harapin ang mga magulang ni Apollo as long as kasama ko si Apollo. Lalabas na sana ako nang nakaramdam ako ng kaba at takot, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin, pero ipinagsawalang bahala ko na lang ito at tuluyan ng lumabas. Pero laking gulat ko nang may nag-aabang na kung sino doon, isang lalaki, napakalaki, nakasuot ito ng cap, face mask at lahat ng suot niya sa katawan ay kulay itim. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito kaya tinangka kong tumakbo, pero ganoon na lang ang takot ko nang hawakan nito ang mga braso ko. Bitawan mo ako, pero parang wala siyang narinig. Pinilit kong makawala sa mga bisig niya pero napakalakas ng taong ito. Apollo, tulungan niyo ako, hindi na ako nakapalag nang iikot niya ako at tinakpan ng puting panyo ang bibig ko. Pilit ko pa ring isinisigaw sa pagitan ng aking hikbi ang pangalan ni Apollo, hanggang sa nakaramdam ako ng pag-ikot ng paningin. Unti-unti akong nanghina, hanggang sa kinain na ako ng dilim. Apollo, itinuro ko kay Felipa ang comfort room. Kinuha ko muna si Audrey para naman maayos siyang makagalaw. Napangiti ako nang makita ko siyang naglalakad papalayo. Napatanong ako sa sarili ko, bakit ngayon ko lang na-realize na napakaswerte kong tao para magkaroon ng babaeng tulad niya. Oh Lord, I'm so blessed. Natinag ako nang marinig ko ang hikbi ng aking prinsesa. What baby, do you want your mommy? Nakaramdam ako ng kiliti nang haplasan ng aking anak ang aking pisngi. Don't worry baby, mommy will come back, she'll never leave us. Buti na lang at napatahan ko na ito. Isinubsob nito ang mukha sa aking dibdib at maya-maya ay nakatulog na. Ganoon lang kami. Napagdesisyonan ko kasi na hintayin ang asawa ko bago kami pumasok, nang biglang dumating ang aking ina. Nagtataka ako nitong tiningnan, lumapit ito at tinitigan ng batang kalong ko. Nung una ay puno ng tanong ang kanyang mukha, ngunit kalaunan naliwanagan ito nang makita ang himbing na aking anak. Siya ba? Oo, mama, ang granddaughter mo. I can see how happy my mother is, my parents longing for this. Matagal na akong kinukulit ng mga ito na mag-anak, until heto nga, she came, my angel, and I'm so thankful for this. Kinuha nito si Audrey at sinayaw-sayaw. Kita ko ngayon ang isang ina na karga ang kanyang anak. Napangiti na lang ako nang hindi ako pansinin nito dahil ang atensyon niya ay nasa anak ko. Pumasok si mama,
at sumunod naman ako. Umupo ito sa couch habang henehele ang bata. Ako naman iginala ko ang aking paningin sa loob ng opisina pero napansin kong wala doon ang aking ama. Mom, where's Dad? Your dad? Nasa meeting. Ni-review ko muna ang hawak kong mga papeles. Ito yung mga ginawa ko kagabi. Nang marinig ko kasi yung mga sinabi sa akin ni Felipa, that bastard, I want to kill him with my own hands. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niya sa akin, sa pamilya ko, sa amin ni Felipa, sisiguraduhin kong mabubulok ang lalaking iyon sa kulungan. Narinig ko ang nangyari, napalingon ako sa aking ina, na ngayon ay nakatitig na sa akin. Ang alin, Mama, nasabi lang iyon ng daddy mo dahil sa galit, he didn't mean it, just understand him. Maraming problema ang dumadating ngayon, na-stress lang siya sa mga nangyayari. I know, kaya nga ito, I'll try to apologize to him, and I have something to discuss for him, such an important things. Oh, I see, by the way, what's her name again? Audrey, Mama. She's so beautiful. Maya-maya pa ay nagising ang bata, na lalong ikinatuwa ni Mama. Baby, hi, I'm yours Mama La. The truth is, I can't imagine that this will be her reaction after seeing my daughter, she and my father against me and Felipa. But I think after this, there'd be no problem. Goodness, how can I skip the days without this beautiful creature? This is such a blessing for us. I should be thankful. Lumapit ito sa akin at hinawakan ang aking kamay. Thank you, son, this is the most beautiful gift I've got from you. For you Mom, ngumiti ito sa akin ng matamis hanggang sa nabago ito at napalitan ng pagtataka. Nasaan yung asawa mo? Oh, alam niya na pala, totoo ngang may pakpak ang balita. I'm glad, alam mo na po pala. Oo naman, nasa comfort room lang, but I think, papunta na dito yon. I think, I need to apologize to her. Nakagawa ako ng mga maling bagay para sa kanya, at sa tingin ko, after I saw my apo, I feel regretful. Mapapatawad niya ba ako? Of course, she can. She's so kind, so sweet, she can forgive you, as she did to me. Bakit? I sighed deeper, remembering my stupidities I've done to her. Sobrang sakit ang naidulot ko sa kanya Mom, so much pain, that if I'm her, hindi ako magpapatawad, but she did, she forgave me and gave me another chance to know her very well. Then, I woke up one morning, I'm so in love with this woman, kaya, salamat Mom, kasi kahit hindi maganda ang intensyon mo ng mga panahon na yun, you pushed me to her. Without you, baka hindi ako ganito kasaya. Ngumiti sa akin at inirong ang sarili, niyakap ako na puno ng pagmamahal, pagmamahal ng isang ina. Sinabi nito sa akin kung gaano niya ako kamahal, na handa niya kaming tanggapin ni Felipa, and I wish, Dad will do the same way too. Natinag kami nang bumukas ang pinto at iniluwa ang problemado kong ama. Mukhang hindi pa ako nito napansin at dir-diretsong umupo sa kanyang swivel chair hawak ang sintido niya. At hindi naman ako nabigo dahil tinapunan naman niya ako ng tingin ng isang demonyo, napabalikwas ito ng tayo at dinuro ako. You, what are doing here? Sorry Dad, sorry, ha? Hindi tatalab sa akin yan, I want you to get out here. And I don't want to see you again. Pero, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang biglang umiyak ang aking anak, nabaling ang atensyon naming lahat sa bata, parang alam niya ang nangyayari kung kaya at ganito ang reaksyon niya. Who's that? Sinamaan siya ng tingin ni Mama, tinatakot mo ang apo ko. Naguguluhan akong tinitigan ng aking ama, pagkway sa aking anak naman ang mga tingin niya, nakita ko ang pag-angat taas ng lalamunan nito. Pakiramdam ko ay gusto niyang lapitan ang bata at hagkan. Audrey, Dad, your apo, napansin kong kumalma naman ito, dahan-daang umupo at tumahimik, iniwas nito ang tingin sa akin at parang malalim ang iniisip. Ako na ang bumasag ng katahimikan, inilapag ko ang mga papeles sa desk niya. What's that? Inihanda ko ang sarili para sa pagpapaliwanag, this is it, mabubunyag na ang mga baho ng bastardo mo, Dad. Alam ko na kung bakit nalulugi ang kumpanya, at alam ko na rin ang nasa likod nito. Nabuhayan ang aking ama sa narinig. Madali niyang kinuha ang mga papeles at binasa ito. Napansin kong lumapit na rin si Mama para makiusyoso.
Habang binabasa ni Daddy ang mga ito ay patindi ng patindi ang galit na makikita ko sa mukha nila. He didn't expected this, pero sa ebidensyang yun, malamang maliliwanagan siya. Nagulat kami ni Mama nang ihagis yun ni Daddy sa mesa, baba taas ang balikat nito at hindi makapaniwala sa malaman. What the hell? Totoo ito. This is a trick, you'll be dead. Darling, pakinggan mo muna ang anak mo, si Felipa, she told me everything. Umiling siya, tanda nang hindi siya naniniwala sa akin. Felipa, that girl, how does she knows? She even told me, kung bakit gusto niyang makapaghiganti sa atin, it's because of her mother who died after you left them. Kita ko ngayon ang pagbabago ng aura nito, naging malungkot. He clenched his teeth, bago balikan ang mga ebidensyang nagpapatunay na niloloko lang siya ng bastardo niya. Did he do this? Yes, Dad. Palihim niyang ninanakaw ang mga shares ng ibang kumpanya kaya nalulugi tayo. I did some research about him at nalaman ko rin na yung magaling mong anak ay minsan nang narehab dahil sa drug addiction. Lalong nabalot ng tensyon ang paligid, maging si Mama ay hindi makapaniwala. How can I let this happen? How can I let him do this? This is unbelievable. Nasaan ba yung gagong yun? Gusto ko siyang makausap. I'm responsible for this, Dad. I'll find him. Biglang bumukas ang pinto at isang hingal na empleyado ang humarap sa amin, ang in charge sa security system sa kumpanya. Anong ginagawa mo dito? Sorry, sir, may importante po akong dapat sabihin. Ano yun? Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa narinig, maging ang pintig ng puso ko ay huminto, at sandali pa ay para na akong mababaliw. May kidnap ang naganap, reviewed the CCTV footage malapit sa restroom, babae yun na walang malay habang buhat ng isang lalaki. Oh God, not again, Felipa. Nagmulat ako ng mga mata at isang magarbong kwarto ang tumambad sa akin, napakaganda, para bang nasa isang kwarto ako ng mamahaling hotel. Pero saglit lang ay nabalot ako ng kaba nang malaman kong nakaposas ang dalawang kamay ko sa headboard ng kama ang kinalalagyan ko. Nagpanik ako at marahas na iwinuwas-iwas ang aking mga kamay sa pag-asang matatanggal ang posas na nakakabit sa akin. Napahinto ako at inalala ang lahat. Oo nga pala, sa pagkakaalala ko ay isinama kami ni Apollo papunta sa kumpanya nila. Pero nang nasa CR ako ay may lalaking dumukot sa akin. Ngayon ay para na akong mababaliw sa kakaisip kung sino ang may pakana nito. Bukod sa natatakot ako sa sarili kong buhay ay natatakot rin akong maiwan ang mag-ama ko. Hindi ko ma-imagine na mauulila sa ina ang anak ko, hindi ako papayag. Humugat ako ng lakas para tangkain pang muli na kalagan ng aking sarili, pero sa huli ay bigo pa rin ako, napakatigas ng bakal na posas para matanggal ng lakas ko lang. Iniuntog ko ang sarili sa headboard. Paano ako makakalis dito? Paano ako makakauwi? Malamang ay nag-aalala na sa akin si Apollo maging ang anak ko. Naiiyak ako. Natatakot. Kung anumang kailangan ng taong gumawa nito sa akin ay malamang nabalak niya rin akong patayin. Pero sino ang gagawa nito? Hindi kaya. Si Enrique, posible, may posibilidad na siya ang may pakana nito. Pero ganito na ba talaga siya kasama? Sa pilitan na lang niya akong kukunin? Lalo akong kinabahan nang makarinig ako ng sunod-sunod na yapak papalapit sa silid na kinalalagyan ko. Inusad ko ang sarili at pinilit na ibinaluktot ang katawan, ramdam ko na rin ang panginginig ng buong katawan ko sa takot, bawat hakbang na nililikha ng taong iyon ay siya ring pagkalabog ng dibdib ko. Nakita ko ang anino nito sa maliit na awang ng pintuan mula sa baba. Nagdasal ako ng mataimtim na sana ay magising ako sa bangungot na ito. Na sana ay isa lamang itong masamang panaginip, isinigaw ko sa aking isip na kailangan pa ako ng pamilya ko. Oh, honey, gising ka na pala, pamilyar na boses. Hindi nga ako nagkamali ng hinala, siya ang may pakana nito, siya ang nasa likod ng lahat. Idinilat ko ang aking mga mata at si Enrique ang aking nakita, hawak ang isang tray na naglalaman ng pagkain. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang paglamlam ng mga mata nito na para bang walang tulog. Halata rin sa tisoy nitong kulay ang pangingitim ng ilalim ng mga mata niya. Gusto kong magsalita, pero parang nalunok ko ang sariling dila dahil kahit anong salita ay wala akong binigkas, bagkus ay tumingin lang ako dito ng diretso at ipinakita ang pagmamakaawa na sana ay pakawalan na niya ako.
Pilit ko pang ibinaluktot ang katawan ko nang inilapag niya ang tray sa gilid ng kama at saka siya umupo. Gumalaw ang mga kamay nito papunta sa hita ko. Gamit ng hintuturo nito ay dahan-dahan niyang hinaplos ang aking braso papataas sa aking pisngi. Good morning honey, how's your sleep? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Simple lang naman eh. I want you, Felipa, I love you. Eat, honey, hindi, ayaw ko. I told you to eat, do you want to die? Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang ako kesa makasama ka, kaya please, pakawalan mo na ako. No, you are mine now, and no one can take you away from me. Even you can't leave. So eat. Pinipilit niya ring ipasok sa bibig ko ang kutsara pero hindi ako nagpatinag, tikom pa rin ang bibig ko. Nang mairita ito ay inihagis niya ang kutsara at sinuntok ng pagkalakas-lakas ang headboard. Please, pakawalan mo na ako, di ba sabi mo, mahal mo ako, pero bakit ginagawa mo sa akin ito? Sinasaktan mo na ako, tinatanggalan mo na ako ng karapatang pantao, please, may pamilyang naghihitay sa akin. I'm your family now, just me, pero ang mas ikinagulat ko ay ang marahas na pagdikit ng mga lobby nito sa akin, lalo akong natakot nang maramdam ang mabibigat na kumpas ng mga lobby nito, na para bang hindi lang lobby ang ginagamit niya kundi ang mga ngipin. Pakiramdam ko ay nagdudugo na ang mga lobby ko, pinipilit kong iiwas ang mukha ko pero pinipigilan niya, hanggang sa naramdaman ko na lang na bumababa ang mga halik nito sa aking pisngi at leeg. Wag, please, pero hindi pinakinggan ang mga hinaing ko. Lalo akong nanlungo nang gumalaw na ang mga kamay nito sa aking dibdib, pababa sa laylayan ng damit ko at marahas na pinunit ito. Walang ano-anong sinunod na tinanggal nito ay aking bra. Napahagulhol ako nang isinubsob nito ang mukha sa hinaharap ko. Wala na akong ginawa kundi ang umiiyak, wala naman akong iba pang magagawa kundi ang humagulhol, walang tutulong. Sige, magpakasay sa katawan ko, pero kailanman, hinding-hindi mo makukuha ang puso ko. Napansin kong tumigil ito at dahan-daang iniangat ang tingin sa akin, matalim, nakakatakot. Umangat ang sulok ng labi nito, at umalis sa pagkakadagan sa akin, tumayo ito at inayos ang sarili, pagkatapos ay binalingan ako at tinakpan ng kumot ang halos hubad kong katawan. Inilipat niya ang mukha sa aking leeg at sininghat-singhut yun, nagsitaasan ang balahibo ko nang marahan niyang kagatin ang tenga ko. Maybe I can't get your heart but all of yours are mine, hindi ko kailangan ng puso mo lang, gusto ko lahat ng hibla at sulok ng buong pagkatao mo ay akin ka lang, Felipa. Marahas kong nilihis ang mukha ko para maiwasan ang tangka niyang muling paghalik sa akin, nga pala, I just want to inform you honey. Aalis na tayo maya-maya, be ready, sa malayo tayo pupunta kung saan walang sino man ang makakakuha sa'yo mula sa